Eto na mga pare kay Gilas Pilipinas versus New Zealand, ang pinakahihintay na bakbakan ng malaking tanong, kayanin kaya ng Gilas Pilipinas? At eto, tatlong additional players para sa Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia. Sino-sino nga ba yan? Pero bago ang lahat ng yan, ilike mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Ito ang dapat mong malaman na talagang malaking hakbang na gagawin ng Gilas Pilipinas kontra sa team ng New Zealand. Sa paparating ng FIBA Asia, alam naman natin na tinalo tayo ng Chinese Taipei. Yung akala nga natin na easy win na kontra sa Chinese Taipei ay napalitan pa ng pagkatalo, may mga players na hindi nagamit. Isa na nga dyan si Kevin Kiambo na kahit isang segundo ay hindi pinaglaro ni Coach Tim Cone, pero si Coach Tim Cone nga lang ang nakakaalam dyan. Ito naman ang pahayag ni Coach Tim Cone na dapat mong malaman. Sabi ni Coach Tim Cone, nasa kanya ang sisi sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei. May mas maganda pang araw sana siya na magagawa kontra sa Chinese Taipei, yun nga lang ay hindi niya ginawa at tapos na nga ang laban. Bawi na nga lang sa susunod, Coach Tim Cone. Sa pagkatalo nga ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei, malaking dagok nga ito. At eto na, babakpakin na ng Gilas Pilipinas ang team ng New Zealand. Mahihirapan sigurado ang Gilas Pilipinas dahil alam naman natin na sunod-sunod ang talo ng Gilas Pilipinas sa Egypt, Lebanon at Chinese Taipei. At eto na, ang pinakahihintay na team ng New Zealand na nga ang babakpakin natin. Pero sino nga bang player ang aasahan natin kontra sa team ng New Zealand? Kung si Jason Brownlee na naman ay malamang sa alamang hindi na naman kakayanin ng Gilas Pilipinas na ipanalo ang laban. At ang local player natin na mag-step up malamang sa alamang ay si Dwight Ramos. Kapag sila nga lang dalawa na naman ang gagawa ay siguradong all-outs na naman ang Gilas. Ikaw, sinong player ang dapat bigyan ni Coach Tim Cone na mas mahaba pang minuto kontra sa team ng New Zealand? Si Carl Tamayo nga ba, Kevin Kiambao o iba pa mga players? Inaakala nga natin lahat na mabibigyan ng mahaba-habang minuto si Carl Tamayo kontra dito sa mga teams na to. Nakita naman natin ang inilalaro ni Carl Tamayo sa KBL, maging si Kevin Kiambao ay napakaganda ng ginagawa sa liga ng mga OPA. Pero sa kabila nga ng lahat ng ito mga pare ko ay nabangko si Kevin Kiambo at si Carl Tamayo naman ay nabigyan lang na maikling minuto sa paglalaro kontra sa Chinese Taipei. Para si Coach Tim Cone nga lang ang nakakaalam kung bakit niya ginawa yan. At ito na ang pinaka-inaabangan natin sa video na to, tatlong additional players para sa Gilas Pilipinas. Sino-sino nga ba yan? Unang-una na nga dyan, syempre, ang 6'10" center ng University of the Philippines. Wala nang iba, si QMB. Isang maasahan na sentro yan. Kailangan natin yan sa FIBA Asia na makakatambalan ni Kai Sotto pag nagkataon, pag nagbalik na si Kaiju. Isunod na kaagad natin dyan ang high-flying guard na si Renz Abando na maasahan natin pagdating sa depensa dahil nakita naman natin na butas ang depensa ngayon ng Gilas Pilipinas. Tinira-tirahan nga lang tayo sa tres ng Chinese Taipei na walang kahirap-hirap. Pag nandyan si Abando ay syempre imposible mangyari yan. At panghuli mga pare ko ay last but not the least, wala nang iba kundi ang sharpshooter, ex-Gilas Pilipinas player na si Jordan Heading. Siguradong kaya makipagsabayan ni Jordan Heading pagdating sa 3-point shooting na wala ngayon ang Gilas Pilipinas. Maliban pa nga sa pagiging sharpshooter ni Jordan Heading, he can also create his own shot na yan ang kulang na kulang sa Gilas Pilipinas ngayon mga pare ko dahil nakikita natin na palagi kapag nagkakahirapan na sa hardcourt ay pinibigay na ng mga players kay Jason Brownlee. Si Jason Brownlee na nga lang ang kumakana para sa Gilas Pilipinas na hindi dapat pangyari kontra sa team ng New Zealand. Kailangan talaga na mag-step up ng ating mga local players para makaisa tayo kontra sa team ng New Zealand at hindi tayo mabawian. Ano masasabi mo sa video na to? I-like mo ang video kung nagustuhan mo at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Maraming salamat.